Kasaysayan. Ito raw ang isa sa pinakaimportanteng parte ng kulturang Pilipino. Marahil ito na ang pinakaimportanteng parte dahil mayaman ang kulturang Pilipino sa kasaysayan. Sabi daw nila, bumababa daw yung kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Uy! Alam mo ba, kanina nag-interview ako doon tungkol sa edukasyon, tapos ang ganda ng mga sagot nila. Gusto mo makita sila? Mauna ka na muna sa Sumama ko, sumunod ka doon ha. Maganda kasi mga sagot nila. Sige, bye-bye. kulit ito. Yun nga, sabi daw nila, bumababa daw yung kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Totoo ba? Kung totoo, sino ba may kasalanan? Wait lang, tinatawag ako nun. At nandito po tayo ngayon upang magtanong sa mga napapadaan ng tanong tungkol sa kasaysayan. Sino ang unang supremo ng Pilipinas? Sino supremo? Eh di wow ka, di mo alam. Andres Bonifacio. Kulang kasi yung tanong mo eh. O ano ba, mas marunong ka pa ako nagtatanong dito. Pwede na ang supremo ng... KKK. Ayun. O ako tanongin mo. Ate, itatanong lang po namin sa inyo. Alam niyo po bang full name ng ating kasalukuyang presidente ngayon? Ay, di mali. Benigno Simeon Aquino III. Eh di ba? Dito na tayo ngayon sa may tapat ng Espanya. So, ano ang babansang bayani natin? Bayani po. Dito po tayo ngayon sa Dapitan, sa tapat ng Manang Chicken at ating pong i-interviewin si ate na taga-government. Ako ang pabasang awit ng Pilipinas. Ate, pakikanta. Mga parts lang. Bahay ako mag-iisip. Wala sa silangan. Ang galing niya, ate. Sino ang utak ng Katipunan? Andres Bonifacio. Ay, naku ate, hindi. Hindi ka, ate. Actually, namin mo. Hindi pa rin ako. Ate, hindi. Uy, hindi mo naman. Hindi, ate, siya yung sa primo. Mali nga. Ayoko si Red. Si Red. Mali tayo. Diyan na, ate. Hindi ako sinto. Street namin yan eh, kaya alam ko. Nandito po tayo ngayon sa Asturias Street sa Dapitan. At mag-i-interview na po tayo. Sita niyo po ako. Sino ang nagkita ng Spolarium? Mandulas? Sa? Sino ang supremo ng Pilipinas? Di ba dalawa lang yun? Di ba di ba siya Aguinaldo? Sino nga? Sino nga? Wait, naalala ko si Sir Freddy. Kasi, di ba, pinapatay ni... Si Aguinaldo. Si Bonifacio. Ito si Aguinaldo. Si Bonifacio? Sino po ang kilala na namatay na anak niya? Hindi naman tayo sa kanan. Alam ko na kayo si Josephine Rabbit. Sino yung naging kasintahan ni Lisa? Uy, tapos na natin yan. Hindi ko talaga alam. Simula. Sa China po simulan? Sino nga? Nandara pa. Sa Korea siya! Nakayayang ka eh. Si Sunshine. Sa Taiwan si Sunshine. Si Jose Sal, naging kasintahan niya. Ayun, nag-grade mo na. Excuse me po. Ito may tatanong na ako sa'yo. Ano yung pambansang ibon ng Pilipinas? Haba. Ikot. Ang agit. Ano yung pambansang pulo? Para. Ano yung pambansang hayop? Agit mo alaba. Galing. Ito last na. Ano yung pambansang awit ng Pilipinas? Ano po? Ito na. Tunggal. Yung panginirang yung tayo. Ganda naman ng mga sagot nila, no? Pero ano ba ibig sabihin nito? Meron kami mga tanong na eksperto upang ibigay kanilang mga opinyon.
Ano ang mga issues at challenges ng edukasyon dito sa Pilipinas? Natin matanggap that in this world there is nothing constant but change. Yun lang ang palaging nandiyan, nakaamba yan. And you should be, ikaw, kung open ka about this at progressive ang utak mo, kailangan tanggapin mo yun. Like for example, hindi naman po pwede na lagi na lang ganun yung style ng pagtuturo na ayokong sabihin na dito sa UST. Pwede kong i-claim sarili ko, progressive ang utak ko. Bakit? Naisipan ko yung analytic geometry noon. I-deliver siya using dancing. Sayaw kami, hip-hop. Tapos akala nila kung ano yung pinagagagawa ko. Tapos ang nalaman lang, yun na yung lesson. Tinuturuan ko raw ng cheating yung mga estudyante. Tapos there was also a time, may chapter. Ang turo ko sa klase, nagkikreate ako ng nagra-rap, ganun. Rapping. Iba-iba eh. Iba-ibang paraan. At somehow, it makes the lesson more exciting to the students. And that can only happen kung ang instructor mo ganun din. Yung lagi nilang sinasabi, kaya mo kasi makapal ang mukha mo. Pero ang feeling ko, hindi kakapalan ng mukha yun. Ang feeling ko, it's the passion that you really want your students to learn. Kasi kung wala yun, kung ang objective mo lang, masabi, may turo, learning will never take place. Yun ang sa akin. Kaya, yun. Siguro, another way is para dyan sa report. You ask students, lalo na na-expose sa traditional at inabutan itong OBE, how different it is. And they will tell you, sasabihin nila karamihan, wala namang pagbabago, yung din. Gaano kalaki ang issue ng edukasyon? Malaki yan in the sense na may mga nagtuturo ng first at second year subjects bababa sa senior high school. Na syempre, hindi nila matanggap. Una, bababa yung parang ranking. Ikalawa, bababa yung salary. Pero UST is doing everything para lahat ma-accommodate. Walang madi-displace, walang ire-retrench, walang itatapon. Ang sa akin, earning a salary a little less than what you have been earning before is much more better than not having a job at all. At saka ako, paniniwala ko rin. Kung ando dun yung desire mo talaga na matuto yung mga bata, sometimes you have to make sacrifices. I think dun mo ma-manifest talaga how you love the profession, how you love the students. Kapag pumasok ng monetary considerations dyan, wala na. Patay na. Para bang you're just doing this for the money. You're not doing this for the love of teaching. Pero syempre, kani-kanyang pananaw yan. Kasi ako, I can always make sacrifices. Yung mga dati kong ginagawa, binibili. Hindi ko nagbibili yun kasi nga nakita ko, na-realize ko na maliit lang yung sinasahod ko. Yun eh. Kaya malaking issue yon sa ngayon. Nangangako ang UST, may trabaho pa rin kayo, yun nga lang, mas konti kaysa dati. Pero yung iba, nire-resent. Ayaw nila nun. Para pag nabuhay ako, na natutulog ako sa kamang may kutsyon, tatanggalin mo yung kutsyon na yun, Uratex foam, ay papalit mo kapok. Parang, ano naman ang gusto mo? Doon ka sa labas matulog. Diba? You have to make adjustments kasi nga pagbabago yan eh. Maganda ba o bumababa ang kalidad ng edukasyon, kalidad ng turo o pag-i-implement ng education sa Pilipinas? As they say, education is the best way to achieve anything, no? If you want to learn driving, if you want to learn cooking, lahat na yan pinapadaan natin sa education. Now, kung sa kasalukuyan, tinitingnan natin kung bumababa ang kalidad ng turo. So, pag sinabi kasi natin kalidad ng turo, on how a teacher or a professor deliver the goods to the students. So, for example, may mga proper techniques ba na ginagamit, techniques, strategies, no, na para maipamahagi sa estudyante kaalaman. Kasi it's not enough that a teacher knows the knowledge, no? It is how effective o kung paano natututo yung estudyante, no? So, hindi importanteng matalino lang ang teacher. Dapat alam niya kung paano niya ibababa yung sarili niya dun sa mga estudyante sa panahon at saka sa strategy na maiintindihan siya. So, yun yung kalidad ng turo. So, ang tingin ko, hindi naman bumababa ang kalidad ng turo, no? Because teaching is a talent. And I believe na lahat ng nagiging teacher is talented para magturo sa mga estudyante. Kalidad ng edukasyon. Sa kalidad ng edukasyon, well, with K-12, no,
Yung K-12 kasi may positive and negative effect siya. So, ang positive niya, we will be competitive with other Asian countries and with other European countries kasi naniwala yung government natin na mas matagal at mas maraming napapag-aralan, mas maraming knowledge na gagain yung mga estudyante. Okay. Tapos, sa K-12 din, bakit tayo magiging competitive? Kasi, it's not enough na nandito lang sa cognitive and development ng estudyante, di ba? Kailangan, tatlo yun cognitive, affective, and psychomotor. So, dun sa K-12, nandun pa yung pinapakita nila na hindi lang natatapos sa isip, kundi nandun yung affective. Yung natutunan ba nila, na-apply ba nila yon, no? Tapos, yung bang natutunan nila, sumasagot ba yon sa problema nila sa labas? Di ba? Yung katulad ng pag tinuturuan ko kayo, di ba sabi ko nga sa mga estudyante ko, kaya minsan ang estudyante ayaw mag-aral. It is because sa tingin nila, yung edukasyon sa loob ng paaralan hindi tumutugon sa karaniwang problema nila sa labas ng paaralan. So for example, kung kumakalam ang sikmura ng isang estudyante, anong uunahin niya? Yung sikmura ba niya? O yung libro na ipambibili niya sa eskwelahan? Siyempre, unahin niya yung kumakalam na sikmura niya. So dapat, yung education na binibigay natin, to be of quality, must be attuned and relevant to the needs of the students. Yung education, yung course, attuned sa needs ng mga estudyante. At pangalawa, dapat yung mga courses na tinatapos ng mga estudyante, ready rin yung government na bigyan ng trabaho. Kasi hindi naman natatapos na nakagraduate ka, di ba? Dapat, mas makikita mo effectivity ng education kung ready yung government na bigyan ka ng trabaho. Paano inaksyonan ng gobyerno ang mga issues tungkol sa edukasyon? Diba ngayon, tumaas ang sweldo ng mga public school teachers. So that is one way of rearming yung mga public school teachers. No? Kasi sometimes these teachers still provides their paraphernalias like they use Manila paper. No? Yung Manila paper na binibili nila, yung pentel pen na ginagamit nila, tapos yung mga visual aids, alam niyo ba minsan sila pa yung gumagastos nun. So, syempre, kasi gusto mo maging effective yung pagtuturo mo. So, ngayon, kung nasusuplayan ng gobyerno o ng local government, yung mga pangangailangan ng teacher para maging mas effective siya, tumataas yung kalidad ng edukasyon. Kasi may mga teachers talaga, kasi teaching is not really a profession. It is more of a mission. So, kaya pag naging teacher ka, binibigay mo hindi lang yung kaalaman mo, kundi yung sarili mo. And it is when you capture the hearts of your students that education takes place. Real education takes place. Yun ang effectivity ng education. Yung bang natatandaan ka ng mga estudyante mo kahit matagal ng panahon na ito yung natutunan niya sa'yo. Gaano ka-importante ang issue ng edukasyon sa pangkaraniwang mamamayan ng Pilipinas? Diba? With the coming ng Americans kasi, kaya lang nagkaroon ng mga public school educations, 'di ba? So, 'di ba pinag-aralan natin kasi sa education nila pinasok yung mentality, ng colonial mentality natin. Okay, so lahat ng Pilipino gustong mag-aral, 'di ba? Kaya ngayon 'di ba magka-K-12, pero tingnan mo, tradisyon ng Pilipino na kailangan may diploma ako for college para ma-consider na educated talaga ako, 'di ba? Kaya nga siguro kahit na may K-12, I believe baka meron pa ding mga di ba may na sila certificate na pwede na silang mag-work after ng kahit certificate wala pang talagang diploma ng college. May magka-college pa rin yan. So yun yung una. Una, the Filipinos value education. Binavalue talaga natin yun, no? It's a tradition na mako-consider mo na tagumpay ang magulang kapag napagtapos na yung anak. It's the legacy, no? It sounds cliche that it's the only legacy na mabibigay ng parents. Pero it's true, no? Basta lahat, pagka-cliche lang siya, para bang pakaraniwan lang yan, di ba? Pero sa totoo, it's the greatest legacy. Okay, pangalawa, with the kind of economy we have, our economy has a very good silver lining. So para bang siguro it sounds negative, pero kapag titingnan, parang ang ganda na ekonomiya natin. Kasi tumataas yung GNP, GDP. Pero statistics lang yon. Ngayon, ang tanong dito, ano ba yung mas concern ng tao? Yung makapagtrabaho agad siya? O yung mag-aaral muna siya? Now, sa culture ng mga Filipino, kaya nating pagsabayin yon. Yung mag-aaral
at saka magtatrabaho. Di ba meron tayong mga working students? O yun, nagpapakita pa rin ng how important education is. Nagtatrabaho sila, ginagapang nila yung edukasyon nila para makapag-aral. Yung iba naman, na may mga pera, di ba, they send their children to school abroad, tapos maraming nag-graduate schools, maraming nagmamasteral, nagpi-PhD to gain education. Ngayon, kung karaniwang tao ka lang, tapos wala ka namang source of income para mag-aral, anong gagawin mo? Yung iba dyan, magtatrabaho na lang sila. Bakit nga ba natin kinamumuhian yung mga taong hindi alam ang sarili natin kasaysayan? Hindi ba sabi ng Diyos, love one another as I have loved you? May responsibilidad tayo mga nakakaalam na ituro sa kanila ang mga bagay na ito. Imbis na ibaba ang kanilang estado, iangat, itaas. Walang sino man na nabubuhay para sa sarili lamang. Aminin man natin o hindi, kapag may nakikita tayong nahihirapan, tinitingnan natin, tinititigan na natin. Tama? Kung alam natin nahihirapan at nakikita natin nahihirapan ng tao, tulungan natin. Ang pagtulong sa kapwa ang siya magbibigay ng kaunlaran at tunay na yaman. Para na rin ito sa ating common good. Mas maganda maging common ang good kaysa sa bad, di ba? Tsaka malay mo, baka kapag ginawa mo to, makahanap ka ng ka-sparks mo. Hindi kaya naman kaya maalis ka sa forever alone zone or friend zone. Grabe, no? Yung mga in-interview natin, as in, ang ganda talaga ng mga sagot nila eh. Diba? As in, sobrang tago sa puso. Hindi ko kinaya. Ini-interview ko sila. Napapaisip ako eh, ba't hindi ko naisip na ganun? Ganun pala. Hindi ako informed. Lagi ka namang hindi informed eh. Kaya nga, di ba? Lagi tayo hindi informed eh. Di ba? Tulad na sa press briefing, hindi Hindi ko naman kasalanan yun. Hindi ako informed. Hindi ko naman kasalanan yun. Grabe ka. Pero, ayun nga, sino nga ba yung may kasalanan, di ba? Yun nga yung tanong eh, no? Di ba? Sino nga ba may kasalanan? Sino nga? Sa dami-dami ng problema ng Pilipinas, sino nga ba ang may kasalanan? Ito? Ito? O di kaya ito? Kayo ang boss ko. Hi G, hi Ann, hi guys. Dapat ganit. Dapat di ba? Pwede po ba kayo ma-interview? At ito po ngayon, tanungin po natin yung bastos na humarang sa akin. Dahil lang po namin kayong tanongin. Ilan niyo po ba ang unang pinuno ng Pilipinas? Kuya, ang galing mo doon, o isa pa. Sino?